Hi guys, magandang araw po sa inyo ulit guys. Nandito na naman tayo guys. Kumustahin ko na naman kayo. Alam mo naman na matagal na tayo hindi naka-vlog. Sa sobrang tagal na tayong mga almost 1 month, mga 1 month na ata tayo hindi naka-vlog. Medyo busy po tayo. Dami po kaming sinalihan na naglalaban po kami sa mga alaga naming manok. Sa kabila nagsunod-sunod po kami ng champion, tapos dito sa naglaban kami sa Pasay nung Friday. Medyo inalat po tayo doon. Naputol po yung tari natin, kaya sa tagal-tagal ko na naglaban, yun lang din yung nangyari na naputol yung tari sa manok ko, sa manok namin. Wala talaga, yun lang, hanggang doon lang po yung manok. Sport lang po yun, kasama po talaga yun. Pero sa tagal-tagal ko na naglaban, na isang beses pa lang po naputulan ako ng tari. Kumusta na po kayo guys? Sobrang tagal na, mga 1 month. Ngayon ko lang sasagutin yung mga nagchat-chat sa akin, nag-PPM, tapos nagmi-miss call. Hindi ko masagot po kasi medyo busy. Ngayon medyo maluwag ako kasi ang laban po natin ngayon is sa 19 pa, darating pa ng 19, siguro mga 5 manok. Medyo madami po. Sa 19, linggo din yan, 19, October 19, Sunday. Marami po, mga 5 pieces po ang ilalaban natin dyan. Sa Pasay na naman kami maglaban sa October 19 sa Pasay. Ngayon ko lang masagot guys sa mga nagchat-chat sa akin, nagtatanong, yung mga pasensya na kayo guys kasi busy naman tayo, kanika may mga trabaho tayo, tsaka nagpupukus din tayo sa mga negosyo natin sa trabaho, kasi naglalaban ako tapos binta ng mga manok din, binta tapos laban. May mga buyer po, minsan nabiyahe din ako doon ulit. Basta alam niyo na yon, yung mga ano na sa vlog ko na. Ngayon ko lang masagot yung mga ibang nagchat sa akin, nag-PPM. Pasensya na po kayo. Yung mga nagtatanong sa akin ng mga pag-usapan natin ngayon guys, yung mga nagchat sa akin na nag-PPM tapos nag-miss call. Sorry po na hindi ko ako masagot. Yung mga unahin ko po yung si Sir na may mga dumating daw sa kanya ng mga bagong sintomas. Yung mga sintomas na yun is pabalik-balik lang yan. Pabalik-balik lang naman yung sintomas na yan eh. Tsaka yung pag may mga bago kayong sintomas, wag na kayong magtaka niyan, kasi yung mga like kumakain na kayo ng mga ano-ano tapos bumabalik kayo ng sigarilyo, asahan nyo. Tapos katulad lang umiinom kayo ng kape, ninervyusin din kayo niyan. Tsaka yung mga kinakain nyo, natatakot kayo kumakain. Mga sintomas talaga yan, lumalabas talaga yan. Kaya wag kayong magtataka pag may lumalabas. Yung mga kumakain kayo ng mga bawal, yung mga like mga oily, tapos isipin nyo na masama yung mga kinakain mo, yun, paghandaan nyo yung mga sintomas yun, kasi reflection yun sa mga katawan yun eh, na reflection sa mga katawan nyo, kasi nag-iisip na naman kayo ng masama. Siyempre automatic po yung katawan natin na lalabas ng adrenaline, tapos automatic yan, may ano talaga sa ating sintomas talaga lumalabas sa ating katawan, kasi kakalat kasi yan yung mga adrenaline natin pag nag-isip tayo, katulad ng mga horror movie na mga ganun na kinakabahan tayo, kasi nag-alarm kasi ng katawan natin yan, nag-alarm na mga katulad mga nakakatakot-takot, mga dangerous, ilang mga ganyan. Asahan nyo yung mga ganun, kaya huwag kayong magtataka, kasi i-accept nyo lang yan lahat, yung mga
mga bagong sinasabi nyo na mga bagong may mga sintomas nyo, ganyan din ako, naramdaman ko din yan dati. Kaya yung katulad ng mga pagkain, tapos yung mga iba na mamayat na daw kasi walang ganang kumain. Kumain po kayo, huwag kayong matatakot sa mga pagkain, masasanay din kayo niyan. Unti-unti nyo yung cycle, yung ano nyo, yung sa brain nyo, sa pag-iisip nyo. Huwag yung katulad kayo na may nagchat-chat sa akin na sobrang payat na daw siya, bumagsak yung katawan niya kasi natatakot na siya kumakain. Kasi yung mga pagkain kasi na pinag-isipan ng mga masama, baka bawal. Kung kumakain ba kayo ng mga healthy foods, yung mga lang kinakain nyo, mga gulay-gulay lang, or mga lumalakas ba kayo sa mga ganun lang? Kailangan kumakain din kayo ng mga karni, mga laman, mga kahit mga nilaga, para magkaroon po kayo ng mga protein, saka mag-vitamins din kayo para maano po yung mga katawan nyo, saka yung mga isip nyo, yung mga pag-iisip nyo na mga nakakatakot, baguhin nyo na yon, kasi hindi po yun, wala pong katotohanan yung mga ganyong pag-iisip nyo. Pag-aralan nyo yun yung mabuti, yung gaya ng sinasabi ko na pag-aralan nyo yung mabuti, yung mga yung mga kakaisipan nyo, yung halimbawa ng mga hindi nyo makikita, para kayong makikita, maduduling, para kayong maninilaw yung mga paningin nyo, mga nahihilo, may mga naaamoy kayo na kung ano-ano, mabilis kayo ng amoy, may mga kung ano-ano lang mga amoy na mga katulad ng mga sunog na mga parts, na mga katulad ng mga welder or mga gulong, mga sunog, mga amoy. Wag mo nang pag-isipan ng mga masama yun. Ibalik po, kontrolin nyo yung pag-iisip mo. Wag po yung natatakot agad, kasi kayo lang talaga ang makaayos sa sarili nyo. Para makontrol nyo yung sarili nyo, baguhin nyo yung pag-iisip nyo. Wag kayong maniwala agad sa mga iniisip mo nang nauna lang. Pag-aralan nyo gagad, guys, para hindi kayo mabigla yung para sinabi kayo na mababaliw na kayo. Wala naman pong ganun. Bakit sa ganun nababaliw na ba kayo? Kasi ganyan, mga nadaanan ko rin yan, mga ganyan. Kaya wag yung pahalagahan masyado si anxiety nyo. Wag nyong masyadong pahalagahan, wag mong mahalin, wag mong bibibihin yung sarili mo. At saka hindi kayo maka-recover niyan pag binibibi yung sarili nyo. Hindi kayo maka-recover pag minamahal mo masyado si anxiety, yung pabibibi style. Hindi po pwede yan. Para gusto ko maging matapang kayo. Tsaka yung mindset nyo, baguhin nyo yung mindset nyo. Kung gusto nyo mabalik nyo sa dati, baguhin nyo yung mindset nyo. Pag-aralan nyo mabuti yung mga nangyayari na naisip mo, bakit hindi naman nangyayari yun. Yung sinabi na natatakot kayo umaalis kasi nahihilo ka, baka mahimatay ka. Bakit nahimatay ka na ba? Na-try nyo ba na mahimatay, na lumalabas kayo? Na-try nyo ba na mahimatay na naglalakad kayo? Mas maganda pa nga kung mahimatay kayo tapos nasa labas kayo. Maraming tumutulong sa iyo kasi may nakakita sa inyo. Pero sa tagal-tagal na ako na iniisip ko yan dati, na mahimatay ako, magkulaps ako sa labas. Hindi po nangyayari yon, kasi sa isip lang talaga yon sa akin.
nauuna. Sabi dati kasi pag umalis ako, hindi ako alis kasi baka hindi ako makahinga, mabublutid ako, baka mahimatay ako, baka masubsob ako, baka mahimatay. Wala naman pong nangyari sa akin, sa awa sa Diyos wala pong nangyari sa akin ng ganun. Sa inyo baka try nyo yung mga niloloko lang kayo na yun, sabihin mo nahihilo o na nagko-collapse kayo. Nasubukan nyo ba na nag-collapse pag umalis kayo, yung mga nagbo-bloated? Gamitin nyo yung mga, wag yung kunwari aalis kayo na ang isipin nyo yung mga bad moods. Isipin nyo yung mga yung happy nyo, yung please nyo, happy yung pag aalis nyo, gawin mo yung exciting para yung buhay mo, para yung life mo parang masigla. Gawin nyo para gusto nyo mabalik yung sarili nyo. Dapat ganun style nyo para gustong bumalik yung nyo. Excite para kayong na-excite, para kayong katulad pa sa bata pa, yung gusto kayong pumunta ng lugar na yun na mga daming laruan, na yung bata pa kayo na gusto mong pumunta, tapos dadalhin kayo ng nanay nyo, di ba ma-excite kayo yung ganong hindi yung pag-iisip mo pala aalis ka tapos sabihin mo bigla kang bumabagsak. Kasi pag sabihin mo aalis ka, ang isipin nyo kasi kung masama yung nyo, yung iniisip nyo yung baka atakihin ako sa puso, baka matutumba ako habang naglalakad, baka mahilo o mahimatay. Ganyan kasi iniisip ko yun dati, kasi wala pong nangyayari sa akin yung ganyan. Pag binago ko na talaga yung sarili ko para ma-overcome mo yung anxiety mo, para ma-manage mo. Tulungan mo yung sarili mo. Ikaw lang talaga ang makatulong sa sarili mo, guys. Ikaw lang talaga para ma-manage nyo yung mga sa sarili nyo. Saka tungkol sa mga nangangayat, kumain po kayo pa unti-unti para ma-manage mo rin yung mga pagkain nyo. Huwag kayong matakot, uminom yung mga malamig na tubig. Inom kayo malamig na tubig. Ibalik nyo yung kasi yung sa anxiety kasi niloloko lang talaga tayo lang talaga niyan. Yung umiinom lang tayo ng tubig malamig, sabihin natin na bawal, tapos baka mangyayari sa akin, baka ako. Ganun lang kasi yung ginagawa ni anxiety, na linlangin lang talaga tayo. Dati ganun din ginawa sa akin ni anxiety, na gusto ko kumain yan, tapos ang isip ko gumaganon kung ano-ano lang mapunta ko, baka pagkatapusan ko na yan, pag kumakain ako baka mahilo na naman ako nito, baka anong mangyayari sa akin. Ganun lang yun, kinatakutan ko. Pati yung pagkain dati kinakatakutan ko na, pati lahat, pati magluto ako, kasi ako nagluluto kasi talaga ako dito minsan. Takot na ako magluluto, takot na ako magsindi ng kalan, lahat na to talaga kinakatakutan ko na talaga lahat. Kinakatukan ka. Tapos ngayon ay unti-unti ko po yan na ni-recover. Bawal po magpa-baby. Kung gusto mong maka-recover, bawal po magpa-baby. Unti-unti mo para ma-manage mo po yung anxiety nyo. Bawal po yung pa-baby kasi pag pa-baby ka, hindi ka talaga maka-recover. Hanggang doon ka na lang, kung hindi ka ayusin mo sarili mo, hindi mo baguhin mo sarili, hanggang dyan ka lang, hanggang hindi ka uusad. Kahit ano pa ang gagawin mo, kung wala kang desidido nga maka-manage mo yung sarili mo, tsaka hindi mo tulungan sarili mo, wala talagang magagawa. Kasi kaya nang sinabi ko, kahit ilang milyon na yayakap sa'yo, ilang bilyon yayakap sa'yo, magpaano sa'yo, walang mangyayari yan. Ikaw lang talaga ang magagaling sa sarili mo. Kaya tulungan mo yung sarili nyo, baguhin nyo. Bawal po yung mga pabibi. Saka para mabalik mo yung sarili mo,
pag-isipan mo talaga yung mga ginawa ni si anxiety sa'yo para makabangon kayo. Salamat guys. Baka sa sunod-sunod magbablog ulit ako kasi medyo matagalan po yung laban ko, mga October 19, mga 2 weeks pa, baka sunod-sunod mag-vlog ulit ako. Yung mga nagchat-chat sa akin, sasagutin ko, at saka yung mga na babasahin ko yung mga message, saka gawan ko po ng vlog po para makatulong po ako sa inyo na magka-recover, kasi sobrang hirap din yung mga anxiety disorder kasi nadaanan ko yan nadaanan ko na yan yung mga may GERD. Panoorin nyo lang yung mga vlog ko dyan, yung mga gamot sa GERD. Tsaka huwag kayong magpauto sa mga online na ito magpapagaling sa anxiety disorder, ito magpagaling sa GERD, itong gamot na to, itong iniinom ko nagagaling sa anxiety. Huwag kayong maniwala dyan, wala po talagang gamot sa anxiety disorder kasi nasubukan ko na lahat yan. Wala talagang, masasayang lang yung pera nyo dyan. Kasa mag-focus lang kayo sa home remedies nyo, saka tulungan mo yung sarili nyo. Sinasabi ko po talaga to para wala pong kayong mailabas na mga pera, masasayang lang yung mga pera nyo, kasi nasubukan ko na, naubos na yung pera ko dyan. Kasi dati may mga nagbibenta sa online na gamot, nakakagaling daw. Siyempre, desperado tayong gumaling, gusto nating subukan yan kasi gusto tayong gumaling agad. Pero sa totoo lang, wala pong gamot talaga sa anxiety disorder. Masasayang lang yung pera mo. Huwag kayong maniwala dyan sa mga nagbebenta dyan na nakagaling, o hindi po yan totoo yun na gagaling na iniinom lang. Wala pong ganun na hindi naman ako nagano sa nasubukan ko na lang talaga yan. Kaya kung gusto nyo gumaling, kahit walang iniinom yan, walang gamot, walang baguhin mo lang yung sarili nyo, tulungan mo sarili nyo, ikaw lang po makatulong sa sarili nyo, makaka-recover kayo, mamamanage nyo yung anxiety disorder nyo. Katulad sa akin, wala po akong nainom yung dati kasi manibili ako sa online, sayang lang pera ko, ang mamahal pa naman yan, tapos makawala daw ng anxiety disorder. Huwag kayong maniwala dyan, maluloko lang kayo dyan. Huwag kayong gagastos ng pera na iniinom nyo na gumagaling kayo ng mga iniinom nyo na sa online. Huwag kayong maniwala dyan, promise, walang epekto yan. Kasi lahat na yan nasubukan ko na, kasi desperado din ako dati na gusto kong gumaling, binibili ko yan kahit medyo mahal yan, kasi gusto ko, desperado ako, gusto kong gumaling. Pero lalong lalala lang yan. Pag desperado kayo, mas lalo kayong lalala yan. Kaya hayaan mo lang yan, focus kayo sa sarili nyo, baguhin nyo unti-unti yung sarili nyo, pag-aralan nyo yung mga ginawa ni anxiety sa'yo, tsaka yan, mamamanage nyo yung mga ginagawa ni anxiety. Niloloko lang tayo ni anxiety disorder. Kaya guys, ingat po tayo kasi medyo makulim din dito sa amin sa Makati. Ingat po tayo kasi minsan biglang buhos ang ulan dito. Ingat po tayo, magdala po kayo ng payong. Ingat din kayo kasi medyo mauso yung trangkaso kasi init, biglang ulan. Ingat po tayo guys. Next ulit guys. Bye guys.